Mainit po ngayon ang mata ng gobyerno laban sa mga pornography website na gumagamit ng mga menor de edad. Kaya pamahalaan nagsimula na mag-block ng ilang website dahil sa child pornography. Attorney Gabby, may mga concerns na ni-raise. May limitasyon ba ang pagbablock ng pamahalaan ng mga sites sa internet? This is in general. In general, well, actually, ang gusto natin protektahan, usually, yung freedom of speech, freedom of expression, of communication. So, yun ang ating actually general na batayan. Kung tayo ay manunuri sa government intrusion sa lahat ng forms of media, okay? Pero kung ang issue nga ay kung ano-anong site ang kanyang pinagbabawal, of course, ito din ang measure na gagamitin natin. Meron ba itong linalabag na karapatan na constitutionally guaranteed? So, dapat ay allergic talaga tayo sa lahat ng anong form of censorship and government intrusion. Pero, hindi naman lahat ng government intrusion bawal. So, kung ang pag-uusapan natin ay pornography, especially child pornography, I think wala namang debate na ito ay tinatawag nating unprotected speech. Hindi siya covered by the protection offered by the Constitution kung tatanungin natin ang Korte Suprema. So just to clarify, ito pong child pornography, wala nga debate, no? Ito ay universally accepted na yung paggamit ng mga bata sa mga sexually explicit films at iba pang mga depictions, ito talaga ay laban sa batas at sa moralidad. At ito ay walang difference yan. In fact, may treaty all over universal na bawal talaga to. As for adults, hindi naman po lahat ng mga palabas o depiction na medyo sexual in character ay tinatawag nating obscene or pornographic in nature na pinagbabawal ng batas. Meron namang talagang mga scenes na medyo sexual in nature, hindi naman obscene or pornographic, in which case, hindi naman dapat ipagbawal, pero pwede i-regulate. Okay? Kasi in the end, yung mga bata, ang kabataan, ang children, ang pinoprotektahan natin. Although it would be safe to say that as a general rule, kung pornographic or obscene ang mga exhibition or show, sa Pilipinas kasi, they're really illegal. Okay? Under Article 201 ng Revised Penal Code. So yun ang mga limitasyon natin in general, at may epekto na rin to sa pagbablock ng mga website ng pamahalaan natin. So itong ginagawa ng NTC, marami yung nagko-complain, dapat daw child porn lang, very specific content lang yung iba-block, pero ang ginagawa daw ay wholesale blocking ng mga websites. Well, in my personal opinion, sa unang tingin parang ang may overreaching, okay? Parang sumobra ang pamahalaan in wholesale blocking of porn websites, kasali na ang mga website na wala naman daw child pornography. Although in a certain sense, di ba, parang gaano sila kasigurado na talagang may pornography. Kaya nga yung sa mga kaso ng mga restraint in, for example, media, ang tinatawag may constitutional protection kung ang pagbabawal ay hindi pa nga nakakapalabas in-X na. Parang ganyan. Or baka naman prior restraint and then in the form of censorship. So sa unang tingin, nga naman, dahil sa Republic Act 9775 or ang Anti-Child Pornography Act, mandated naman talaga ang NTC na mag-issue ng rules and regulations to prevent child pornography on the net. Kasali na dito yung paglagay dapat ng mga software to block access to and transmission of child pornography. Pero kung tutuusin nga, bawal naman talaga actually. Yung argumento naman ng iba, actually okay na rin yan kasi bawal naman talaga sa Pilipinas ang pornography, whether adult or child pornography. So sa personal opinion ko, kasama to at maaari talagang i-regulate ng General Police part of the state na talagang i-regulate itong mga pornography sites. Pero tulad nga ng sinabi natin, wala namang pagkakaiba to na in the present, like on TV and in movies, you don't see obscene or, you know, or pornography. Kasi bawal nga siya. Pero sa palagay ko rin naman, hindi naman talaga dapat total ban. Kailangan din masiguro natin na hindi naman, meron pa rin namang karapatan, meron din silang dapat, is there proof? Yun nga sinasabi natin. Baka naman, at first glance mukhang pornography, pero hindi. Hindi pala. At saka yung NTC, siguro, dapat ay, klaro sila. Kung sinasabi nila na nagbablock kami kasi ito ay pursuant to the anti-child pornography law, di dapat anti-child pornography lang. Pero kung ang directive nila, ibablock namin kayo kasi pornography as a whole, and child pornography in particular, bawal yan, then it becomes clearer. Di ba? Well, dapat lang talaga na
umabot siguro, mag-file ng kaso yung mga apektado para naman magkaroon ng ruling ang Korte Suprema. Pero ito kasi, attorney, internet to no? So it becomes a different battleground, ika nga. Kaya nga sa issue na to, medyo hindi ako masyadong forceful, di ba? Usually, in terms of protection, on government intrusion, I feel very strongly about. But pornography to me, is something else. But that's my personal opinion. Lalong-lalo na ngayon, sa age ng internet. Katulad lang ngayon, sa TV at saka sa movie, mas stricto tayo sa TV. Bakit? Kasi yung pinakamadaling yaya yung access ng mga bata sa TV, pipick upin lang nila ang remote, ma-access nila kahit papano. Yung movies, well, medyo mas lax tayo dyan, di ba? Kasi kailangan magbayad At saka regulated ang movies, kailangan magbayad. So, hindi masyadong free access ang kabataan. Pero yung internet, di ba? Mas lalo na ngayon, yung mga kabataan natin in grade school, they're required to access the net. On your smartphone, you can access it. Tapos yung mga bata, hindi mo naman mapigilan kasi sasabihin lang, we need it for school. But once they're alone with the computer, di ba? Tapos kung hindi naman tech-savvy yung mga nanay at tatay nila, baka wala silang mga pang-block ng access. So at the end of the day, yung mga bata ang kailangan natin protektahan, di ba? Yun yung palagi nasa isip natin. So personally, kahit na meron tayong mga batas na talagang pinagbabawal ang pornography and specifically child pornography, in my personal opinion, yung pornography medyo okay lang sa akin na ma-regulate. But that's a personal opinion. Okay, maraming salamat. Maraming salamat din.